Basahin po muna natin ito mga kapatid, itong unang Tesalonica 5:21. Sa halip, suruin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan ninyo ang mabuti. Ang sinasabi po dito sa kasulatan, no, matutuho tayo na magsuri sa lahat ng bagay. Bakit po? Sabi dito, para malaman natin kung ito'y galing sa Diyos o hindi. Ngayon, magpapatuloy po tayo sa mga tanong ninyo at isasagutin po natin. Basahin natin ang tanong na ito mula po kay De Chavez Gregoria. Ito po ang kanyang katanungan. Basahin natin. Mapagpalang araw po, Brother Owen. Tanong ko lang po, dapat po bang iasa ng pastor ang pangkabuhayan ng kanyang pamilya at kanyang sarili? Pwede po bang lahat na lamang ay iasa sa miyembro ang kanilang pangangailangan? Alam niyo po dito sa tanong po ninyo, no, marami ang masasaktan, pero dapat natin itong malaman kasi po sa ngayon ho, kung napapansin po ninyo sa mga nagtatayo ang mga iglesia, may mga pastor po sila, ano ho, talagang ganyan po ang nangyayari at nagaganap sa bawat iglesia na kung saan po yung mga pastor po sa ngayon, yung kanilang ikabubuhay ay inaasa po talaga sa kanilang membro. Ano ho, yun po ang katotohanan. Masasaktan po dito yung mga makakapakinig na membro na meron po silang pastor. Dapat nyo pong malaman, ang pastor po ang nagbibigay ng pangangailangan doon sa tupa. Pero po kung ganito ang konsepto, hindi po ito aral ng ating Panginoon. Kaya tamang-tama itong ating binasa. Kung itong ating mga tanong ay aangkop dito sa isinulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:21, ang sabi po dito, sa halip, yan pong salitang sa halip, abay, magkaroon po tayo ng pag-uusisa. Sabi po dito, suriin niyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan ninyo ang mabuti. Sa ibang salin, tingnan nga natin. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Dito sa isang salin na una nating binasa, binibigyan pansin po talaga kung ito'y galing nga sa Diyos. Tingnan natin itong tanong na ito. Kasi po yung tanong na ito ay karamihan po talaga sa bawat nagtatayo na iglesia, ang mga pastor po talagang umaasa po talaga sa kanilang mga membro. Kaya nga nagkakaroon po ng love offering, nagkakaroon po ng mga tithes ang mga membro, tinuturuan sila na magbigay ng ganong hinihingi. Tandaan po ninyo yung salitang tithes o pag-iikapo, ito po ay aral at turo mula sa lumang tipan. Itinuturo dito sa bayang Israel na sila'y sumunod sa ganong mga kaparaanan. Bakit po? Kasi po para turuan sila magkaroon po ng pagsunod sa Diyos ang bayang Israel. Subalit, ang kanilang ginagawa ay hindi na nila tinutupad later on. Bakit po? Doon ho nagalit ang Diyos sa kanilang hindi pagsunod sa inuutos ng Panginoon. Bagaman, ito ay utos sa bayang Israel, ang tanong, ito bang mga bagay nito ay dapat ba nating ganapin sa panahon natin ngayon? At yan ang ating aalamin sa bawat kasulatan. Pero dito muna ho tayo magkaroon ng pag-uusisa at para malaman natin na kung saan itong tanong po ninyo ay masagot po natin. Tamang-tama naman po yung sinasabi po ng ating pastor, na tunay na pastor, hindi po yung pastor na kung sinong pastor. Kasi po, pag sinabing pastor, nag-iisa po yun, hindi po marami. Iisa lang po yun. Kaya kung ating babasahin sa mga sulat ni Juan, yun po ang magpapatunay kung sino yung pastor na ating kikilalanin. Ano? Ito, tingnan po ninyo. Ito ay pagkakaiba dito sa inyo pong tanong. At karamihan talaga ng mga pastor ay maling-mali ho ang kanilang konsepto kung ating ibabase sa mga kasulatan, katulad po nito sa mga sulat ni Juan. Basahin natin ito. Juan 10:11.
Ang sinasabi po dito, ako ang mabuting pastor. Ngayon, bago ko tuloy ang pagbabasa. Pag sinabing ako, hindi mo i-apply sa sarili mo yan. Ang nagsasalita dito, ang Panginoong Jesucristo. Siya po yung mabuting pastor. Ngayon, ituloy natin. Ang sabi niya, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Tingnan po ninyo. Yung pastor po, yung kanyang buhay ibinibigay sa tupa. Ibig sabihin, yung pangangailangan ng tupa, sino po ang nagbibigay ng buhay? Ay di ba't yung mabuting pastor? Eh ngayon, baliktad itong konseptong ito. O dapat bang iaasa ng pastor ang kabuhayan ng kanyang pamilya at ng kanyang sarili? O di ba't ang layo? Dapat po kung ikaw ay mangangalaga ng tupa o ikaw ay mamumuno, tuturuan mo sila na gumawa ng mabuti pero iasa yung pangangailangan ng isang pastor sa kanyang mga membro ay hindi po dapat yun. May mga pag-aaral sa mga bagay na yan. Ito po sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, no? Huwag tayong maging tamad. Bakit po? Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, sabi niya, ito po ho, huwag kayong masasaktan kung kayo po may sariling pastor at iginagalang po ninyo, gusto niyo pong makatulong sa kanila. Pero ang sinasabi po ng kasulatan na ito, Hebreo 6:12, huwag kayong maging tamad, sa halip tularan ninyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Tandaan po ninyo, ang pananampalataya meron pong pagtitiis. Eh bakit po nagtitiis sila? Yun po ang nakakalungkot. Nagpapasarap na lang po ang mga pastor na ito dahil, ayan po, linggo-linggo meron silang koleksyon. Diba? Kaya marami po, karamihan ngayong mga pastor ay yumayaman. Kaya nga nakakalungkot doon sa mga membro pag nagkakasakit, hindi matulungan. Bakit po? Mababawasan ang koleksyon nila. So kailangan, kung talagang pastor po sila, mismo yung pastor ang merong management na kung saan mapupunta yung mga koleksyon, kung talagang kailangan ng koleksyon, dapat yan ay mailagay sa tamang pamamaraan. Na mismo yung pastor marunong sa mga bagay-bagay patungkol sa mga halimbawa, pangangailangan ng kanyang membro, kung nangangailangan ng manggagamot o maipagamot kung may sakit, ang magpo-provide po nito yung kabuuan po ng tinatawag na congregation o iglesia na meron pong nagpa-facilitate. Dapat ganun eh. Pero sa ngayon, hindi magawa ito. Kasi nga po, binubulsa yan. Katulad na rin po ng mga ibang, masasabi ko lang dahil maraming korap po sa gobyerno na ganun po ibinubulsa. Ganun na nangyayari. Eh how much more pa sa ganitong walang tax at talagang buo ang koleksyon sa bawat linggo. At pag ang membro ay nagkasakit, bahala ka na sa buhay mo. Hindi obligasyon ng pastor. Dapat nga po, obligasyon po ng pastor ang kanyang mga membro ay pangalagaan, hindi pabayaan. Ano ho? Kung babalikan po natin yung ating binasa kanina, doon sa Juan 10:11, balikan natin yon para maintindihan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor at isang mabuting pastor ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanilang mga tupa. Yan po. Handa ka bang mag-alay? Kasi kung gusto mo talaga maging pastor, marunong kang tumulong. Marunong kang mangalaga ng tupa. Pero baliktad yata nangyayari. Yung tupa o yung mga membro ang tumutulong sa mga pastor nila. O di ba't ang layo sa kasulatan? Kaya nga, ang sinasabi ng kasulatan, suriin ninyo ang lahat ng bagay. Yan. Suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Ang ganito bang konsepto na ang mga pastor ay kumukuha ng kanilang ikabubuhay sa pag-aabuloy ng mga membro?
So, hindi po ganun ang konsepto. Bakit po? Ito pa. Para malaman pa natin, ito pa ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa ikalawang Tesalonica 3:7, sapagkat alam naman ninyo na dapat ninyo kaming tularan dahil hindi kami nangging tamad noong nariyan pa kami. Yan po. Hindi yung sinasabing hindi kami naging tamad. Abay, nagtatrabaho din po sila. Maging sina Apostol Pablo habang sila nagtuturo, nangangaral, nagtatrabaho po sila sa kanilang pangangailangan. Bakit po? Kasi po ang kanilang paglilingkod ay para hindi nila sila umasa sa kanilang mga membro. Mayroon pong halimbawa na dapat tularan. Yun ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Yan ang nakakalungkot sa mga nagtatayuan ngayon sa mga iglesia. Kaya nga, sinasabi ni Apostol Pablo ito po. Basahin niyo ito. Para malaman ninyo na sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa unang Korinto 11:1, kaya nga, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Ang naging halimbawa niya, si Kristo, nagtiis po siya. Di ba? Si Kristo po, ang ating Panginoon Kristo ay isang pastor. Hindi po siya nangongolekta. Kaya dapat, malaman natin yung ginagawa ng ating Panginoon Kristo at ni Apostol Pablo, yun ang dapat nating malaman. Kaya ito pa ang sinasabi niya sa kanyang mga sulat para maintindihan natin ang kanyang mga sinasabi dito. Ano? Kaya maintindihan natin ang ganitong mga kasulatan sa pagtuturo po ng mga gustong magturo, ituro kung ano yung itinuturo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga nung itinuturo ni Apostol Pablo, naturuan po muna si Apostol Pablo ng kanyang ituturo. Bagamat siya ay Hudyo, isang Pariseo, di ba? Iba yung pamamaraan ng Pariseo na kanyang natutunan. Pero hindi niya ginamit yung pagiging Pariseo niya, kundi nagpasakop siya kay Kristo na yun ang dapat na kanyang ituro at sundin. Di ba? At siya po ay isang Pariseo na alam niya ang mga batas. Kaya nga pag hindi marunong sumunod sa batas, ay may parusa po yun para sa kanilang mga Hudyo. Pero ngayong naturuan siya ni Hesukristo na dapat ituro yung mga dapat ituro sa pamagitan po ng mga aral at turo ni Kristo, yun ang itinuturo ni Apostol Pablo. Ito pa. Basahin natin ito. Sabi naman po dito sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya po dito, nalulugod ba ang Diyos sa mga ganitong pamamaraan ng tao? Kung iyan ay pamamaraan ng tao, ay huwag niyong gagawin, huwag niyong susundin. Kasi nga po, ang itinuturo ni Apostol Pablo sa pamagitan ni Kristo na naituro sa kanya, yun ang ating gaganapin. Kaya nga po, nakakalungkot sa mga taong walang alam sa ganitong pag-aaral ng kasulatan, ay talagang mabubulag ho kayo sa maling aral. Kasi nga po, hindi sinusunod yung tamang aral na naisulat. Katulad po nito kung babasahin natin ito. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, no? Kasi ito para maintindihan natin. Kasi tayo, hindi naman tayo Hudyo, tayo ay hindi lahing Hudyo. Kaya mga binabasa natin yung itinuturo ni Apostol Pablo na naituro ng ating Panginoon Kristo. Tingnan niyo po itong unang Korinto 9:12. Kung ang ibang mga mangangaral ay may karapatang tumanggap mula sa inyo, hindi ba't lalo na kami? O, di ba? Kung titingnan po ninyo yung mga nangangaral sa ngayon, yung nagpapastor, may karapatan talaga silang tumanggap. Bakit? Kasi siyempre nangangaral sila eh. Ang sinasabi pa rin ni Apostol Pablo, di mas lalo na nga sila.
mas sila ang naunang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, ngunit kahit may karapatan kami, ay hindi kami humingi sa inyo. O tingnan po ninyo. Kung ating susundin at aalamin yung pangangaral ni Apostol Pablo, bagaman sila ay may karapatan, sinasabi niya hindi sila humingi. Kundi tiniis namin ang lahat upang sa ganun ay wala maging hadlang sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Yan. Kasi nga po, hindi naiintindihan ito ng iba. Kaya kung gusto mong mangaral, di mangaral ka. Kasi nga, ang aral na itinuturo ni Apostol Pablo ay walang bayad. Walang bayad po yun. Para maintindihan natin, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Walang bayad po ang kanyang pangangaral. Kung babasahin po natin itong sulat niya, mababasa po natin ito sa sulat niya. Dito po sa unang Korinto 9:18. Ano ngayon ang gantimpala ko? Ang itinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan na ako'y hindi nagpapabayad sa aking pangangaral ng magandang balita kahit may karapatan akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko. Yan po. Kahit may karapatan po na tumanggap ng bayad, si Apostol Pablo hindi niya ginawa yun. O sino ba ang dapat nating tularan kung gusto mong mangaral? Di ba? Kaya dapat malaman niyo, ito pa isa. Sa 2 Korinto 11:7. Hindi ako humingi ng bayad ng ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos, kundi nagtrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong buhay espiritual. Masama ba ang ginawa kong ito? O yan. Tingnan po ninyo. Napakaganda ng layunin ni Apostol Pablo. Pero kung ganito po, karamihan sa mga pastor na nagtuturot ng angaral para kundi ang bukang bibig, tingnan po ninyo sa pag-umpisa lang po ng gawain, yan ang inuuna. Magkakaroon po ng tithes and offering bago ho matapos. O bago ho mag-umpisa talaga, yan ang inuuna muna. Kasi nga po, may umalis, ay hindi sila makakolekta. Kaya inuuna po yan. At iba mga churches pa, pag upo pa lang po, sa bawat upuan may sobre na. Ibig sabihin, para makasigurado sila na may collection sila. At kayong mga nakikinig uupo, siyempre lalagyan nga naman ninyo. Dahil yun po ay obligation ba? O dapat ba? Ang sinasabi ni Apostol Pablo ay ito. Hindi ako humingi ng bayad ng ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita. Kung si Apostol Pablo nga po, isinulat yan. Para tayong mga nagtuturo at nangangaral, ay kung gusto mong mangaral magturo, ay huwag ka magpabayad. Pero dito sa tanong po ninyo, ang mga pastor na ito nagtatayuan, yung kanilang pangkabuhayan ng kanyang pamilya at ng kanyang sarili, ay inaasa sa membro, ay mali po yan. Kasi kung gusto mo talagang mangaral, yung sinasabi ni Pablo, hindi siya nahingi ng bayad. Di ba? So nakakalungkot. Kung nasaktan po kayo, magalit kayo sa akin, sinabi ko lang yung binabasa ko. Kasi kung kayo may pag-iisip, di ba? Mas maganda po kung nangangaral ka, huwag ka na magpabayad. Kasi yan na nakasulat. Ngayon, wala tayong magagawa. Nagiging uto-uto na lang po yung mga membro. Kasi hindi nagbabasa. Umaasa na lang sa pastor. Kayo din po ay magbasa para malaman po ninyo. Tingnan po ninyo. Ako po, hindi ako nagpapatawag na pastor. Di ba? Kung gusto ninyong tumulong, tumulong kayo. Hindi ho masama ang magbigay. Pero obligasyon ng isang pastor na humingi ng tulong sa bawat membro, mali po yun. Wala pong masama kung magbibigay ka sa inyong pong leader o sa inyong pong pastor o mangangaral. Katulad ko po, halimbawa ako nangangaral.
o hindi ako humihingi, pero gusto niyo pong magbigay, eh di magbigay po kayo. Wala po tayong obligasyon sa isa. Pero kung gusto niyo pong tumulong, yun po ay free will po ninyo na tumulong. Pero hindi po obligasyon na kayo ay turuan na, yun nga po, mag-tithes linggo-linggo. O, di ba? So, yan po ang malinaw po. Ngayon, sa pagtulong po, ito naman po para maintindihan natin. Wala hong masamang tumulong. Ang pagtulong, yan po ay nasusulat din po sa mga sulat po ni Apostol Pablo, no? Para maintindihan natin, ito po, para magkaroon tayo ng pangunawa sa mga kasulatan. Kaya kung magbibigay po tayo, yung sa ito po, para hindi tayo magkaroon ng maling paniniwala at pananampalataya. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kung magbibigay ka, ito po sa 2 Korinto 9:7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Yan po ang gusto ng Diyos na isinulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Kung may nangangaral sa inyo, kung magbibigay ka, sa pasya ng iyong puso. Kasi dito, nang walang pag-aatubili at hindi sapilitan. Kasi po yung pag-iika po, sapilitan po yun eh. Ginagawa ninyong bagay na hindi na dapat isagawa yun. Kasi po, iba po yung mga panahon, sa bawat panahon may nagaganap at nangyayari. Ito naman sa panahon natin ngayon, Kristiyano, ito ang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga hindi Hudyo. Ulitin ko po, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan dahil mahal ang Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So dapat ganun po yun. Hindi po natin isisingit o isasama sa pagtuturo yung ikapo. Kasi po, yung pag sinabing ikapo, ang katuruan doon, kung ikaw ay may 1,000 kinikita, yung 100 ibibigay mo doon sa nangangaral. O, diba? Ang tanong, yung ba'y linggo-linggo o buwan-buwan? Diba? Sa tuwing ikaya-atin, hindi ka pwedeng hindi magbibigay. O, diba? Eh, minsan, napipilitan ka na. Dapat yung malaman, ang pagtulong ay hindi sa pilitan. Ano ha? Kaya nga dapat sa pagbibigay, magbigay ka ng maluwag sa puso mo. At alam mo yung paraan ng pagbibigay. Ano? At ito pa isa. Gusto kong basahin ito sa inyo. Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, iniuutos namin sa inyo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinapangaral namin sa inyo. Yan. Layuan daw po pag hindi sumusunod sa tamang aral ni Kristo. Yan lang po ang masasabi ko, ano ho. Pero kung ito'y kinaugalian na po na yung mga pastor sa ngayon ay umaasa lang sa membro, hindi ko ho kayo pwedeng pagsabihin sa mga bagay. Kasi kayo na po ang nakakaalam yan, binasa ko na ho. Kung kayo ay membro at tuloy pa rin po ang inyong pagbibigay ng ikapo, o pag-usapan natin ng ikapo. Ang ikapo, ang sinasabi ng kasulatan na ito, iyan ay para lang po sa mga Levita, o basahin natin ito. Bilang 18:21, kung tungkol sa mga Levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tolda. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapo na ibinigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Yan po yun. Yung salitang ikapo pang Levita lang po at sa mga Israel lang po inuutos ang mga bagay na yan. Kaya dapat, gaganapin ba natin ito o hindi na? Para sa akin, dahil ako'y nakakaunawa naman, mas maganda yung kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kung magbibigay ka, ay kahit higitan mo pa yung ikapo, wala akong problema. Kasi pag sinabing ikapo, ay talagang ika-10 bahagi, walang labis, walang kulang. Walang paltos. Oras na pumaltos ka, hindi ka nakakasunod sa utos ng Diyos. Di ba? Yan po ang problema.
pag ginagamit po ninyo ang ikapo. Akala niyo nag-ikapo ka nung isang buwan, nag-ikapo ng isang buwan, kinapos ka minsan, hindi ka nag-ikapo. Sisibihin mo kay Lord, Lord, sorry po. Hindi po pwedeng ganung magiging sorry kasi diyan, obligado talagang ibigay mo yung ikapo. Kasi yun po ang utos sa bansang Israel. Sa oras na hindi ka sumunod sa utos na yon, may kaparusahan po yun. Di ba? Kaya matindi po yun. Kaya huwag nating uugaliin na kung saan ituturo ito ng isang pastor na mag-ikapo ka, linggo-linggo. Di ba? Paano kung pumaltos ka? Kaya hindi po dapat natin ganapin dahil para lang yun sa mga Israelita at Levita. Yun po ang katotohanan. Alam niyo po yung Malakay 3:10, banggitin ko na rin po bago ko tapusin ang bidyong ito. Puntahan po natin yung Malakay 3:10. Ang sinasabi po dito, para maintindihan po natin, ano? Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ng sobra-sobrang pagpapala. Alam niyo po, ito inuutos nga po ng Panginoon sa Israelita. Alam niyo po, hindi pa rin sila sumunod. Kaya nanahimik ang Panginoon sa loob po ng 400 years. Bakit? Kasi wala nang sumusunod. Bago ho pumasok ang bagong tipan, mayroon pong gap na 400 years na nahimik ang Panginoon. Tandaan po ninyo yan. At itong Malakay 3 ito, iyan nga po ang naging dahilan ng mga Israelita sa hindi nila pagsunod. Kaya nawalan po ang Diyos at nanahimik ng 400 years. At nung pumasok po ang bagong tipan, ang naging handog ay si Kristo na po. Iyan po ang dapat nyong malaman. Hindi na sa paghahandog ng mga anumang hayop, tupa, kambing sa paraan ng paghahandog nila, kundi sa bagong tipan ang pinagawa ng Panginoon Diyos Ama, yung tunay na paghahandog ay si Kristo para matapos na ang mga bagay na ginagawa sa lumang tipan. Ngayon, kung gagamitin pa ninyo yan, wala na ho kung magagawa. Hindi na ho sa paraan ng Diyos ang ganitong gawain na kung saan ang mga pastor ay nagtatayuan at umaasa lang sa kanyang membro yung kanilang sweldo o kinikita galing sa mga membro, ay hindi po yun ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po ang sinasabi ng kasulatan, di ba, na pag-aralan po natin, yung kinikita po natin, magtrabaho po tayo. Kung magbibigay ka, ayon sa pasyaman ng iyong puso. So yan lang po ang ating natutunan ngayong araw na ito. Pagpalain po ang lahat ng nakinig at kapayapaan ay sumainyo sa inyong pamilya. Pero kung may nagalit ho dito sa aking paliwanag, wala na po akong magagawa. Di ituloy po ninyo ho, hindi po ako para magbawal sa inyo. Ang sa akin lang po, binasa ko po, yung po ang nagbabawal yung salita ng Diyos. Ano po? So salamat po dito kay Di Chavez Gregoria. Nawa po'y nabigyan po ng kasagutan ang inyong mga katanungan. Nawa po'y huwag po kayong magagalit. Ano? At kung ito'y nabigyan po kayo ng linaw sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po isang bagay na nakakasunod po kayo sa aral ni Kristo. Hindi sa aral ng tao itong mga ganitong mga bagay nito. Ang isang pastor po natin, siya po ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Ano? Kung tayo po ay hihingi sa kanya ng trabaho, pangangailangan natin, kagalingan, ang Diyos po ang magpo-provide. Yung tunay na pastor na walang iba si Kristo, no? Kaya nga po, kung tayo magtitiwala at mananampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik, tayo susunduin kung tayo naging tapat hanggang sa huli. Dahil po sa Kanyang pagbabalik, kung tayo matagpuan na tayo sumusunod sa Kanyang kalooban, tayo ay dadalhin sa Kanyang kapahingahan. At dahil sa ating pagtitiis dito sa mundong ito, yun po ang sukli o yun ang ating kabayaran sa ating ginawang kabutihan at pagtitiis na tayo dadalhin sa kanyang kapahingahan, doon sa kanyang langit. Ito po ang pangako niya. Basahin po natin doon sa mga sulat po ni Juan 14:3. Ano po? Ang sabi po dito, ating basahin.
Ito po ang nakasulat, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Yan po. Kaya babalik po siya at susunduin kung saan siya naroon, doon din po tayo. Kaya po sa pagbabalik po niya, magkaroon po tayo ng kapanatagan sa kanyang mga pangako. At ito pa ho, kaya nga sinasabi niya sa kanyang pagbabalik, matagpuan tayong malinis sa ating pagkatao. Ito ang sinasabi niya sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:23, "Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo." Yan po ang dapat nating gawin nang hindi tayo magkaroon po ng pag-aalinlangan. Alam natin sa pagbabalik ni Kristo, yan po. Para tayo ay magkaroon din po ng pag-iingat sa ating sarili, ingatan natin ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, nang sa ganun sa kanyang pagbabalik, matagpuan tayong tapat sa kanyang pagbabalik. Okay na po ba yun? So salamat po sa inyong pong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. God bless you po sa inyo lahat. Ang panalangin ko po sa bawat isa sa inyo, manatili kayong matatag sa inyong pananampalataya, patuloy kayong manalangin, magtiwala sa Diyos, at gawin ang kalooban ng Ama. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, tumulong po tayo, huwag tayo mag-atubili, gumawa tayo ng mabuti. Amen? Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.